Isang audio at video recording ang ipinakita ni Senador Robin Padilla ng umano'y troll army ng gobyerno. Bida raw dito si Undersecretary Claire Castro at ang Pangulo mismo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Lumabas na voice recording. Tila nasaway si Senator Robin Padilla sa inilabas nitong di umano'y voice recording ni Palace Press Officer Claire Castro na may kausap na vloggers. Doon sinasabi raw ni Castro na tila palpak ang mga vlogger na nakuha ng kausap niya. Hiniling ni Padilla na makapagbigay linaw dito ang Presidential Communications Office, lalo na't sinabi nilang wala raw silang troll army. Pero iminungkahi ni Senate President Tito Soto na imbis na manghula, lalo na't hindi sigurado si Padilla kung kanino ang boses ng mga ito, dalhin na lang daw ito sa NBI para maimbestigahan. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito, Popo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na nangungula tayo, nagbabagay tayo ng pangalan. Because I cannot... the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Ganito rin ang suggestion ni Senator Loren Legarda na budget sponsor ng PCO sa Senate plenary. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicing ngayon yan. Yes. Madaling yes. So gawin I would yan, not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Naninindigan si Legarda na mismong siya raw ang sasaway sa PCO sakaling may troll army nga ang gobyerno, lalo na't talamak ang fake news ngayon. Nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Matapos ang recording, sinundan naman ito ni Padilla ng isa namang di umano'y video ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang election campaign na nagsabing nag-hire siya ng troll army. Agarang nag-react dito si SP Soto. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari, mayroon siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. Nilinaw ni Padilla na ang punto lang niya ay kung ang gobyerno umano ay gumagawa ng fake news, paano pa raw ang hindi taga-gobyerno? Kaya naman, bilang chairperson ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, isinusulong ni Padilla ang isang panukalang Anti-Troll Farm Act para labanan ng mga troll army na nagpapakalat ng fake news. Pilit naman ni SP Soto, suportahan ang panukala niyang Anti-False Content and Anti-Fake News Act dahil matagal na raw siyang biktima ng fake news mula nang magsimula siya sa karera bilang senador. Nagpahayag ng suporta ang PCO at si Legarda sa mga panukalang ito sa gitna ng laban kontra fake news ngayon. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel. At para sagutin itong kabi-kabilang issue, makakausap natin ngayon si Palace Press Officer Claire Castro. Magandang gabi sa inyo, Yusek Castro. Magandang gabi sa iyo, Corina, at sa lahat na nanonood sa inyong programa. Thank you for your time. Una po, itong audio clip ninyo daw at umano'y troll farm ng gobyerno. Okay, yung una muna na, boses po ba ninyo ang naroon sa ipinresinta ni Senator Robin Padilla? Halatang hindi. Definitely, yung ibinigay niya na detalye doon, fake news yun. So, siya na nagsusulong ng anti-troll farm na gumagawa ng fake news, dapat siya mismo ang maging modelo. Hindi siya dapat maging kasangkapan sa pagpapalabas ng fake news. So, unang-una sinabi nila. So, dapat malaman natin sinong nila. Sino nagsabi sa kanya na yan daw di umano ay audio clip na nandoon ako. Or ako yung isa sa mga tao na nagsasalita dyan. So dapat malaman natin sino nagsabi sa kanya. Pangalawa, sino ba yung source niya? Hindi ba dapat na-vet muna ito bago yan inilabas sa Senado? So doon pa lang dapat maging responsable ang isang tao, lalong-lalo ng isang senador, lalong-lalo na rin kung fake news yung ipapalabas or misinformation. Kasi makakasira talaga yan sa ibang tao. So you're confident na kapag ito po ay ipinresinta sa NBI for
I don't know, audio imprint, sabi po ni SP Soto, na hindi, nalalabas po ito spliced lamang. Hindi siya spliced. Hindi ako yun. Okay. Spliced, hindi ako yan. So definitely, malakas ang loob ko. So baka mahiya sila kasi mali yung ibinigay nilang info. Okay. Yung pagkakaroon naman po ng troll farm, tama po ba yun na sinabi rin ni SP Soto in defense of the President na ito po'y biro lang na sa isang kampanya, ang sabi ni PBBM dati ay mayroon din daw siyang troll farm? Sa amin ngayon, wala po talaga kasing troll farm. Kung sabi po yan ni SP Tito na yan talaga for a fact ay alam niya na nagbibiro ang Pangulo. So yun na po ang ibig sabihin niyan. Hindi po kami nag-hire ng anuman, sino man. Ang mga tumutulong at sumusuporta, talaga lang pong mahal ang Pangulo. Okay. So, isusunod-sunod ko na po, hindi sila magkakarelasyon yung mga tanong natin. Si dating MECO Chair, Silvestre Bello naman, isiniwalat po ang dahilan kung bakit daw siya natanggal sa pwesto. Kasi po daw, tinanggihan daw niya yung alok ng Pangulo na 1 billion pesos para siya'y tumakbo sa Davao? Wala pong katotohanan. Kasinungalingan. So ito po ay kailangan niyang patunayan kung sakali. Dahil salita lamang po ito. Opo. Patunayan nila po yan dahil ito na po ay mga desperadong galawan ng mga magkakaalyado para sirain ang Pangulo. Hindi po yan totoo. Okay. Yung kahandaan naman po ni VP Sara daw na palitan si PBBM. Kaya nga tanong ko kanina sa press briefing, handa ba ang Pilipinas sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Sa napaka uncalled for, or it is not really acceptable for a vice president to anticipate the resignation or removal of the president from his position. Lalo na sila pa yung nananawagan na bumaba ang Pangulo sa pwesto. Makikita nyo kung ano ba talaga yung pinaplano nila. Kasi nga sa isip na nila handang-handa sila. So, alam na natin, itong political destabilization, yan po talaga yung balak nila. So, you think it is part of destabilization? And she qualified na kaya lang daw po niya nasabi yon kasi siya nga naman ang next in line as VP. Pero siya po yung nananawagan na mababa ang Pangulo. So, anong iisipin ng karamihan? Nakakapagdulot po ito ng uncertainty, crisis sa bansa natin. Hindi magandang ipinapakita na ang Vice Presidente ay handang palitan agad ng Pangulo kahit wala pa sa oras. Finally po, yung latest video ni Saldico na sabi po'y panghuli na talaga. Kung saan idinawit na po ang buong Marcos family kasi kasama na ngayon po si First Lady Lisa. Unang-una, sabi nga po natin, ang hirap pong sagutin agad lahat yan. Lahat po yan pinasinungalingan na. Pero tuwing mapapasinungalingan po natin at nakikita mga inconsistencies sa mga sinasabi niya, maliban sa kanyang hairstyles, paiba-iba ang kanyang hairdo, paiba-iba ang kanyang itsura, parang ganun din paiba-iba ang kanyang kwento. So kapag natapos niya na po talaga yan, saka po natin titignan at paano natin mapapasinungalingan lahat. Pero sa ngayon po, in general, lahat po yan ay kasinungalingan. At desidido po talaga si Pangulong BBM na siya po ay mapabalik dito sa Pilipinas. Opo. Kasi yun naman din po ang pangako ng Pangulo sa taong bayan. Lahat na maaaring sangkot ay dapat na managot. Una po, kahit po sinabi natin na may kaso naman po si Saldico, hindi naman po lahat yan agad na guilty. Ang magkakapagsabi lang po dyan ay korte. Pero still, sa mga evidence na naisasambit ngayon, kaya po ito na isampas sa Sandigan, ibig sabihin ay may mga probable cause na maaadi sila ay dapat na makasuhan. So sa korte na naman po nila harapin at papatunayan nila kung sila ay guilty o hindi. Maraming salamat po sa inyong oras, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat po rin.